Ano yung mga common reason kung bakit maraming naliligaw gamit ang kanilang navigational app? Hello mga paps, I'm Kuya Shane at para sa mga user ng Google Map or Waze, no, ano ba yung mga reason kung bakit maraming naliligaw gamit yung mga app na yan? Well, number one dyan, itinatype lang yung location pero hindi nire-review yung mapa o hindi tinitingnan kung saan yung pinaka-final destination. Kasi ganito yan mga paps, no? May mga area o may mga address na magkakapareho pero magkakaiba ng lugar. Or meron namang mga building na hindi na properly pin. So yun yung kaya dapat bago kayo tumakbo, i-double check nyo muna kung saan yun talaga papunta. Then yun, as much as possible, no, kung hindi kayo pamilyar doon sa pupuntahan ninyo, huwag kayong pumasok doon sa mga looban ng mga kalsada. Doon lang kayo sa main road kahit mas matagal ng konti. Kasi mas sigurado yun na makakarating kayo. Kasi ang problema, pag pumasok kayo sa mga looban at 4 wheels yung dala ninyo, paano kung susunod na kalsada ay pang motor lang? So hindi kayo lagpas. Okay? So yun mga paps, no, reviewin nyo muna. At i-check ninyo kung tama ba yung pinaka-final destination. And number 2, no, siguraduhin ninyo yung gagamitin yung phone ay may magandang GPS signal at may magandang internet, no? Kasi pag hindi maganda yung inyong GPS, there's a tendency na delay din yan o paikot-ikot yung inyong mapa. As much as possible, go to the most branded phone na at least yung mid-range nila, no, or higher na model. Kasi yung mga low end, yun, minsan mahina talaga yung GPS niyan mga paps. Lagi kang maliligaw dyan, ano. And number 3, yun, dapat tama yung posisyon ng inyong cellphone sa loob ng kotse. Huwag kayong gagamit ng navigational app na nandito kayo sa gitna or yung natatakpan ng yero. Mali-mali yan mga paps. Dapat ang inyong phone ay nakaposisyon sa ilalim ng inyong windshield or nasa gilid ng inyong window para accurately ninyong makukuha yung navigation, ano. At yun, tip ko na rin sa inyo to mga pap, no, pag kayo ay gagamit ng navigational app, no, i-check ninyo, meron kayo ma-check dyan sa may itaas, diba? May number dyan. Ang counting yan by 10 meters. Kung hindi ka tatakbo ng 10 meters, hindi yan mag-a-adjust. Okay? So, pag kayo ay malapit na dun sa pakanan o pakaliwa, pumwesto na kayo. Halimbawa, 100 meters away. So pwesto ka na sa bandang kanan kung pakanan ka. And bago kayo lumiko, may nakalagay naman dyan na pangalan ng street, no? So basahin nyo rin kung may street name, basahin nyo rin kung halimbawa sabihin na natin Ayala. So Ayala, pag pwede ka na lumiko. Okay mga paps, then yun, pag kayo ay may nasa ilalim ng mga underpass, mga skyway, sana bago kayo mag-approach doon, alam nyo na kung saan kayo possible liliko. Kasi mga paps, may mga pagkakataon pag nasa ilalim kayo nyan, umiikot yung mapa or hindi accurately nadidetect kung nasaan kayong location. Kasi nga, yung mga kalsada na nasa ibabaw ninyo, nakaka-block dun sa signal ng ating GPS. So yun mga paps, no, yan lang naman yung mga tips ko sa inyo para hindi kayo maligaw gamit ang mga navigational app. Salamat sa panonood. Keep safe mga paps. At kung hindi pa kayo subscriber ng aking YouTube channel, press sa subscribe button sa baba. At sa Facebook, click nyo lang yung follow sa taas. Sa TikTok, click nyo lang yung plus sign dyan sa logo ng Kuya Shane. Salamat sa panonood. Keep safe mga paps.